Matapos ang mapait na pag-amin ni Donald Trump ng mga bansa sa Europa, Hapon at Australia ay hindi agad tumulong sa kanyang hiling na suportahan siya sa digmaan laban sa Iran. Muling sinabi ni Donald Trump na nanalo na ang Amerika sa digmaang ito. Isa itong pagsubok at sa totoo lang, hindi kailangan ni Trump at ng Estados Unidos ang tulong ng mahihinang traidor na Europeo. Sa ganitong kakaibang paraan, inamin ni Trump na karamihan sa mga kaalyado ng Amerika sa NATO ay nagpaabot sa Washington na ayaw nilang makilahok sa operasyong militar laban sa Iran. Mahalagang tandaan kung anong pananalita ang ginamit ng mga kasosyong Europeo bilang tugon sa panawagan ni Trump na sumali sa digmaan. Halimbawa, ipinaalala ni Boris Pistorius, ang ministro ng depensa ng Alemanya, kay Donald Trump ang sarili nitong mga salita tungkol sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Hindi ito ang kanyang digmaan at hindi siya ang nagsimula nito. Ngayon, sabi ni Boris Pistorius, hindi namin digmaan ang sa Iran at hindi namin ito sinimulan. Bilang tugon, sinabi lang ni Trump na siya lang mag-isa ang pumigil sa ikatlong pandaigdigang digmaang nuklear. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, pindutin ang like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa deskripsyon ng video na ito. Doon kami naglalatala ng mga balitang mainit at napapanahon habang dumarating ang mga ito. Inamin ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na karamihan sa mga kaalyado ng Amerika sa NATO ay ayaw makilahok sa operasyong militar sa Iran. Ayon kay Trump, alam na niya ito at nanalo na siya sa digmaang ito, kaya hindi na niya kailangan ang tulong ng mga kaalyado. Sabi niya, kahit na sumang-ayon sila, hindi ko kailangan ang tulong nila. Hindi ninyo naintindihan, hindi siya humingi ng tulong, inisip niyo lang iyon. Susunod, babanggitin ko ang sinabi ni Donald Trump, maiintindihan niyo agad. Karamihan sa mga kaalyado sa NATO, nilalagay niya sa panipi ang kaalyado. Ipinabatid nila sa Estados Unidos na ayaw nilang sumali sa ating operasyong militar laban sa Iran, kahit sa ngayon silang hindi dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Hindi ako nagulat. Laging one way ang usapan. Tayo ang nagpoprotekta sa kanila pero wala silang ginagawa para sa atin. Dahil sa tagumpay na ito, hindi natin kailangan ang tulong ng NATO, hindi naman talaga natin ito kailanman kinailangan. Ganun din ang kaso sa Hapon, Australia at Timog Korea. Bilang Pangulo ng Estados Unidos, ang pinakamakapangyariang bansa sa mundo, ipinapahayag ko na hindi natin kailangan ang tulong ng kahit sino. Magkukomento ako. Gusto ko lang sabihin na noong nangyari Noong pag-atake ng terorista noong Setyembre 11, 2,001 aktibong sumuporta ang NATO sa Estados Unidos. Kaya ito ay isang uri ng sinisismo na talagang mahirap tanggapin. Sige, magpatuloy tayo. Para patunayang nantagumpay si Trump laban sa Iran nang mag-isa at hindi kailangan ng tulong, sinabi niyang ang operasyong militar ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran ay nakapigil sa ikatlong digmaang pandigdig. Ayon sa kanya, kung hindi siya nagdesisyon na atakihin ang Islamikong Republika, sa loob lamang ng isang buwan ay magkakaroon na ng sandatang nuklear ang Tehran na gagamitin nila laban sa Israel at iba pang bansa sa gitnang silangan. CP. Magsisisimula sana ang digmaang nuklear na hahantong sa ikatlong digmaang pandigdig at higit pa rito, ito ang digmaan na pagkatapos ay wala nang matitira. Tinanggap na ni Trump si Lukashenko sa Konseho ng Kapayapaan. Pwede rin niyang hilingin kay Lukashenko na magpakita ng 4 na direksyon kung saan inihanda ang pag-atake. Totoo, tumanggi ang mga kasaping Europeo sa NATO na makilahok sa digmaan at hindi ito basta-basta. Naalala ng Europa kay Donald Trump ang lahat ng kanyang pang-iinsulto, pahayag at panghahamap. Halimbawa, madalas sabihin ni Trump na ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay hindi niya digmaan at hindi niya ito sinimulan. Sinisi ni Trump si Joe Biden at sinabing pwedeng makipagkasundo kay Putin na pwedeng magkasundo sa diplomasya. Bakit pa raw kailangang makipagdigma? Kamakailan sinabi ng ministro ng depensa ng Alemanya na si Boris Pistorius, pakinggan niyo ang sipi niya. Hindi ito ang aming digmaan, hindi kami ang nagsimula nito. Gusto namin ng diplomatikong solusyon at mabilis na pagtatapos ng labanan. Malabong makatulong ang dagdag na barkong pandigma sa reyon. Pinili ito ng mga Amerikano kasama ang Israeli. Mahinoon lang namin ito pinuna, pero huwag kaming idamay sa labanan na ito.
May pananagutan ng Alemanya sa silangang bahagi ng NATO at sa Atlantiko. Iyan ang aming pangunahing responsibilidad. Ang lahat ng iba pa ay mga bagay na maaring idagdag sa ilang mga pagkakataon at maaari ring hindi idagdag. Alam mo, malinaw itong sagot kay Trump. Ginamit din niya ang mga salitang ito noong binatikos niya ang Europa. Pinaalalahanan ni Pangulong Emmanuel Macron si Trump sa sinabi niya tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine at binigyan din na hindi sasali ang Pransya sa mga operasyon para buksan ang Strait of Hormuz. Hindi kami bahagi ng labanan, kaya't hindi kailanman sasali ang Pransya sa mga operasyon para buksan o palayain ang Strait of Hormuz sa kasalukuyang kalagayan. Nagustuhan ko ang komento ng The Guardian tungkol dito. Ito ang sinabi. Kung may sandali man na naging malinaw ang kawalan ng estratehiya ng Estados Unidos tungkol sa Iran, ito na yon. Noong Sabado, ika-14 ng Marso, iginit ng Amerikanong Pangulo na si Donald Trump na tumulong ang United Kingdom, China, Pransya, Alemanya, Hapon at iba pang mga bansa na protektahan ang Strait of Hormuz. Mukhang hindi naisip ng Washington ang posibleng mangyari pagkatapos. Konti lang ang mabisang opsyong militar ng Iran laban sa operasyon ng Estados Unidos. Pero ang pag-atake sa base militar ng Amerika, kaalyado ng Estados Unidos at barkong pangkalakalan sa Persian Gulf ang pinakahalatang opsyon. Ang mga reaksyon ay tangkang saktan ang kanluran. Sa 2 linggong pambobomba, nakatutok ang Estados Unidos sa Iranianong hukbong dagat at mga base ng misail. Ngunit hindi nito natulungan na alisin ang asimetrikong banta na kaamba sa mga hindi protektadong barkong pangkalakalan. 10 araw na nakalipas, hinikayat ni Trump ang mga may-ari ng tanker na magpakita ng tapang at tumawid sa kipot ng Hormuz. Bagaman sabi ng hukbong dagat ng Estados Unidos na hindi pa sila handa naman silang harapin ang problema. Hindi ito ginawa ng Estados Unidos dahil ang Carrier Strike Group na Abraham Lincoln ay maaaring magbase sa 200 kilometro mula sa Oman at umatake sa Iran ng halos walang panganib. Ngunit hinikayat ni Trump ang mga tanker na pumunta ron mismo ang mga tanker sa sentro ng panganib. Mahalagang banggitin na ayon sa teorya, may arsenal ang Iran ng mga armas para sa maliliit na pag-atake sa mga tanker. Ang mga tanker at barko sa kipot ng Hormuz ay nahaharap sa mga mabilis na bangka ng IRGC, mga drone at hanggang 5,000 minang pandagat. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang mga aral mula sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine, may mga palatandaan na ang Iran ay nakakamit ng pinakamalaking tagumpay sa pag-atake gamit ang mga unmanned na sasakyang pandagat. Kahit sinabi kamakailan ni Trump na walang drone sa dagat, giit niya peke lang daw ito. Lahat ng video ng pag-atake ay peke lang nagawa ng artipisyal na paraan. Hindi ito biro. Totoong sinabi ito ng presidente ng Amerika. Mula The Guardian, si Trump na nakatuon sa lakas militar ay halos ayaw makipagtulungan sa ibang bansa maliban sa Israel at walang ibang bansang gustong makidigma laban sa Iran. Dahil dito, hindi nakapaghanda ang hukbong dagat ng mga kaalyado ng Amerika bago ang digmaan. Wala sa Britanya, Pransya, Hapon o China ang may mga barkong pandigma na handang magsagawa ng tungkulin ng pag-eskorta sa kipot ng Hormuz. Maingat ang tugon sa panawagan ni Trump. Sinabi ng Hapon na wala pa silang natatanggap na opisyal na hiling mula Amerika. Hindi tumugon ang China sa panawagan. Umabot pa sa punto na si Trump ay nagbanta na bubuwagin ng NATO kung hindi sasali ang mga kaalyado sa digmaan. Alam niyo ba ang kabalintunaan? Ang buong administrasyon ni Donald Trump ay mahigit 1 taon nang mariing binibigyang diin ng mga kaalyadong Europeo ay dapat magpuko sa pagtatanggol ng mga kaalyado sa mismong kontinente ng Europa at hindi sa gitnang silangan, Indo-Pasipikong rehiyon o iba pang mga teritoryo. Sinabi ni Trump na Europa ang dapat magtanggol sa sarili at ang Estados Unidos ang bahala sa ibang rehiyon. Sinabi ni Trump, aalis kami sa Europa dahil kailangan naming ituon ang pansin namin sa iba pang bagay. Sa huli, magbabahagi ako ng isa pang mahalagang katotohanan na nagpapakita kung paano nagdulot ng kaguluhan si Trump at ngayon inaani niya ito. Kamakailan sinisi ng White House ang United Kingdom dahil bilang kaalyado, hindi nila naisip na kailangan ng barkong pandigma sa gitnang silangan nang bumuo ang Estados Unidos ng 2 strike carrier group. Pero ang buong punto ay ito, ang Royal Navy ng United Kingdom ay nakatutok sa pag-deploy ng aircraft carrier na Prince of Wales sa Hilagang Atlantiko bilang bahagi ng misyon para protektahan ang Arctic. Ito ang hinihingi ni Donald Trump na nagbanta siyang sakupin ang Greenland.
Hindi na malinaw ngayon kung ano pa ang reklamo laban sa mga Briton. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon, subscription o pagiging sponsor. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito o sa QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.